Si Marcos talaga ang may ayaw na tanggalin itong o bawasan itong VAT. Ang maaari naman natin i-analyze na behind not lowering the VAT is noon pa. Na si Recto kasama doon. Pero siyang gumawa nung pero sino VAT na to. sino ba ang Gusto ni Marcos na ibaba ang VAT? Posible ba na agad-agad din sa Kongreso? sa tingin mo ba siya yung nagdedesisyon ngayon? Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo. Ng social media ang di umano'y balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit itinatago o ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa Palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Sino yung humaharang dito? Kasi obviously, sangayon ako, talagang tanggalin na yung VAT na yan eh. Talagang perwisyo yan. Itong si Batman, talagang yan ang perwisyo eh. Pero dapat mabilis pa sa alas 4 yan. Dapat nung tumaas agad ang gasolina, talagang tinanggal agad-agad yan. So definitely, may humaharang dyan. Sino may influence? Sino ang ayaw matuloy yung VAT na yan? Baka pwede mo nang pangalanan, diretsuhin natin. Okay. Ang aking panukalang batas para ibaba ang VAT last year ay sinuportahan ng karamihan ng mga miyembro ng Committee on Ways and Means. Pero ayaw ng committee i-schedule yung botohan nito hanggat hindi maaprubahan ng Department of Finance. At ang Department of Finance ay nag-submit ng position paper tutol sa pagbaba ng VAT at ang position paper na ito ay pinirmahan ni Secretary Ralph Recto. So sa madaling salita, si Batman, tsaka yung mga tao niya ang talagang pumipigil nito. Walang personalan, matter of fact lang. Oo. Hindi pinagbotohan pa ng Kongreso ang pagbaba ng VAT dahil sa position paper ng Department of Finance na pinirmahan ni Secretary Ralph Recto. Ito bang committee nila Redon? Saan kaya to? May sangayon kaya sila dito sa... Alam nyo, kaya gusto kong pagbotohan na ito sa Kongreso kasi walang congressman na on the record umaamin na ayaw nilang ibaba ang VAT. At I think kung malaman ng lahat ng mga constituents nila na may ganitong panukalang batas, kahit anong position paper ng Department of Finance, I think the people's will should prevail to lower the VAT. Pero sa tingin ninyo, kung sakali lang na matanggal nga itong VAT, mababawas kaya to sa presyo ng gasolina? Kasi ako duda rin dito dahil humingi ng emergency powers tong presidente. Pero wala namang nangyari, di ba? Nag-grant naman yung emergency powers. So baka ito, sinasabi nila, wala din silang control sa presyo ng langis. Kahit alisin nila yung VAT, baka mamaya magbabawas lang sila ng piso, utang na loob pa natin. Actually, totoo yan. Lalo na when it comes to the fuel excise tax. Kasi ang fuel excise tax ay binabayaran ng mga malalaking kumpanya at depende na lang sa kanila kung i-pass on ito sa mga consumers. Pero yung VAT naman, binabayaran natin sa ating mga resibo. Nakikita natin yung porsyento ng VAT. Kaya siguro yan ay mas makaka-translate into savings. Baka itataas lang nila yung presyo kung kunwari na mas mataas, tapos aalisin yung VAT. Pero ang suma total, parang yung sale. Di ba minsan itataas lang nila yung presyo, kunwari isi-sale ng 20%. Pero ang total niyan, kasi hindi natin kontrolado itong mga, parang may kuntsabahan parang may monopoly. Yun nga din yung lumalabas na isang possibility na may collusion ang mga gas companies sa kanilang mga presyo. Pero ang isang textbook solution dyan ay gumawa ka na lang ng gasolinahan at magbigay ka ng mas mababang presyo. Pumasok ka na lang sa gas station. Pangarap ko yun eh. Comment na lang ako. Kasi nakapanood ko yung mga hearing mo. 2% lang yung mabawas. Kaya gusto ko sanang gumawa ng mas malaki pang savings sa ating national budget o mas malaking karagdagang revenues. Kasi kahit kung 10% ng VAT natin, ay mga OFW nga nagko-comment tungkol sa VAT sa kanilang mga places right now. And may ibang mga bansa, 5%, 6%. Kaya mas maganda kung mas malaki ang matitipid natin para mas ibaba pa ang VAT. Kaya nga, nagulat na ako bakit 2% lang. Bakit limang kagalawa? Yung 10 nga, ayaw nilang aprubahan eh. Lalo na kung mas Sino bababa ba pa. yung mga hayop na congressman na yan? Bakit may kumamalanan? Ganito po kasi, Baka pwede mong pagsabihan yung mga busy sa impeachment. Araw-araw impeachment nyo eh. Pero yung mga kasamahan mo, ayusin yung VAT. No? actually napansin ko, ngayong Lunes, meron kami ulit pagdinig tungkol sa oil crisis. Tapos sa Miyerkules at sa Huwebes, meron din.
3 araw pinilit na may hearing next week kasi sa Martes may hearing naman tungkol sa impeachment. Kaya parang pinalabas nila na hindi lang impeachment ang ginagawa namin sa Kongreso kasi may mga hearing naman tayo tungkol sa oil crisis eh. Pero wala naman kalabasan yung mga hearing tungkol sa oil crisis. Kaya ang hope ko nga is magkaroon pa ng public clamor na hindi lang tayo magkaroon ng hearing for the sake of a hearing, pero magkaroon ng action which I can say concretely should be to vote on lowering the VAT. Eh, bakit hindi na lang natin gawin yung rally doon sa Batasan instead doon sa Luneta? Teka, kailan ba ito mag-air? Live ba tayo? Ako po yun. Batasan. Yun. Pero baka naman nakikinig sila at biglang nakaabang na sila pagdating namin doon. Ako magkano kasama ako. Ako kakausap. Sigurado ka ha? Pag wala, tanggalin Ako ko dito. magpo-front liner, okay? Para mahirapan silang unawain ako. Pero kaya tayo nagbe-build up ng public support para sa pagbaba ng VAT. Dahil gusto nga natin dalhin sa Kongreso sa Lunes at sa susunod na linggo ang panawagan ng mga ordinaryong Pero tao na hindi ibaba ba ang VAT. kayo, kasi napanood ko yung hearing nyo, yung secretary hindi rin umattend. Nung pinoint out ni Congressman Irice na wala siya, umatenda siya. Oo, yung sumunod. Opo. Oo. Hindi kasi alam naman natin na talagang matindi yung krisis sa ating na dinadaanan ngayon. Tapos, sabi nga ng ngayong mother na February pa yan eh. Hanggang ngayon parang walang galaw na nangyayari. Eh, sa akin sa tingin ko, tungkol kahit doon sa VAT na sinasabi ninyo na bawasan, bakit tila sa tingin ninyo ay ayaw talaga ng mga congressman? Anong pinakapunot dulo bakit ayaw nilang ibaba? When it comes to congressmen, wala naman silang posisyon sa ayaw nila. Hindi lang nag-express masyado ng opinion ang ibang mga congressman kasi naghihintay lang sila ng direksyon mula sa liderato ng Kongreso na nakikipag-coordinate naman sa executive. Kaya yung minsan mga sinasagot na bahalas ang Kongreso kung ano yung gagawin, hindi yung totoo. Lahat po ito ay in coordination So- with the leadership. So, ibig sabihin, it's really Leadership. Marcos. Kung sino man si leadership, So, si Marcos talaga ang may ayaw na tanggalin bawasan itong VAT. ang maaari naman natin i-analyze na behind not lowering the VAT is people who are there noon pa. Kasi ang VAT ay 12% naman noon pa, di ba? At ang ating pamahalaan ay siguro nakikinig na lang sa mga rekomendasyon ng mga tao na nandun noon pa. Na si Recto kasama doon. Pero siyang gumawa nung Pero VAT na to. sino ba ang nakikinabang sa mataas na VAT? Ang mga mayayaman. Bakit? Kasi imbes na ang mga mayayaman ang magbayad ng buwis, ang mga ordinaryong tao ang nagbabayad ng buwis. Kaya ang sinasalamin nito ay meron tayong mga economic policy sa ating bansa na pabor para sa mga mayayaman at kaya ko nga gusto sanang buksan ang issue ng campaign donors eh. Kasi doon natin nakikita without any dispute, malinaw naman sino ang mga backer ng mga politiko na inihahalal natin. At yun po ay mga malalaking kumpanya na nakikinabang sa mga polisiya ngayon ng Kongreso. Pero tanong, ito. Kung gusto ni Marcos na ibaba ang VAT, posible ba na agad-agad din sa Kongreso? Sa tingin mo ba, siya yung nagdedesisyon ngayon? Hindi, buhay pa ba? Buhay pa. Hindi, yun, Po yun. Tanong nga, nililinaw. Hoy! Ang mga... Sa tingin ko, kung sino man yung mga nagpapayo noon pa na itaas ang VAT at manatiling mataas ang VAT, sila pa rin. Pero ang nangyayari ngayon, pinapanigan ng ating pamahalaan ang mga rekomendasyon at ang mga interes ng mga mayayaman. Batanggenyo rin yun Di ba? Opo, pero kahit naman ng mga individual na pabor sa mga polisiya na pabor sa mga mayayaman ay parang nagtatrabaho lang din naman para sa interes ng mga sumusuporta sa kanila. Kaya yun nga yung tunay na issue dito eh. Hindi yung isang politiko, kung hindi ang ating gobyerno ay pabor sa mga mayayaman. Pero sandali ko, tatanong na iba, baka sabihin kayo ba kung wala kayong funder ng mga mayayaman? Kaya ko po nababring up ito kasi hindi ako nakakapag-accept ng contribution mula sa sino man sa aking eleksyon. Ang actually, mga campaign donation declarations ng mga politiko ay lahat sinungaling. Sinasabi nila na few million lang ang ginastos nila sa kampanya o natanggap nila mula sa mga donors. Pero sa katunayan, para ka maging senador, nowadays, average, baka kailangan mo ng 1 bilyong piso. Para ka maging congressman, baka kailangan mo ng 200 million pesos. Meron iba na mas mababa, meron iba na much higher for both positions. At ang iba naman dyan ay walang ganong pera. Kaya sila nandun dahil sa mga tao na after the election, sasabihan sila paano sila dapat bumoto pagdating sa mga issue tulad ng taxation.
Kong, di ba meron kang batas o yung bill na ibaba yung ng 10% yung VAT natin? Bakit ano? Ipaliwanag mo nga bakit hindi matuloy-tuloy yan? Kasi nga, sinasabi ng lahat gusto nila pero hindi naman kinakalendar para pagbotohan. Pero sabi mo kung ano na yan, muntik na parang muntik nang matuloy na biglang ano bang nangyari? Kasi nagsulat ngayong Department of Finance na masyadong malaki ang mababawas sa ating mga tax revenues kapag bawasan ng VAT. At sinusundan naman ng Kongreso ang rekomendasyon ng Department of Finance kahit na ang sinasabi ng ehekutibo ay bahala na ang Kongreso sa gagawin nila. Hindi ko kasi mag-gets. Yung ibang bansa, tayo kasi ang may pinakamataas, di ba? Alam naman natin yan. Tayo ang may pinakamataas na VAT dito sa Southeast Asia, 12%. Pero yung ibang bansa na mas mababa yung VAT, mas maunlad sila. Unlike sa atin, ang taas-taas. Pero bakit ganito tayo ngayon? Ano sa palagay mo? Kaya nga tayo hindi maunlad dahil imbes na umikot sa ekonomiya ang kinikita ng mga ordinaryong Pilipino, binubuwisan natin sila para mapondohan ang mga proyekto ng DPWH tapos yung kita naman ng mga proyektong yun ay dinadala sa ibang bansa. Kaya nung tumaas ang ginagastos ng ating gobyerno, imbes na tumaas ang ating GDP growth, bumagsak pa. At ang lumalabas, for every peso of government spending, minus yan sa growth ng ating ekonomiya. So parang ang lumalabas dito kung yung mga negosyante talaga ang may ayaw. Hindi, meron portion dito para sa mga negosyante which is yung kinokolektang buwis ay manggagaling sa ordinaryong Pilipino. Pero meron din portion para sa mga politiko which is kung ano man ang kinokolekta, inilalagay sa mga proyekto na pinapakinabangan ng mga politiko. So both businessmen and politicians will benefit. Yung natatalo, yung mga taxpayers. So ibig sabihin ko, kaya ayaw nila ipatanggal yan kasi talagang pinapakinabangan nila o rekta sa bulsa nila, ganun. Ang mga politiko, importante sa kanila, mataas ang ginagastos ng gobyerno. Ang mga negosyante, ang importante sa kanila, huwag sila kung hindi ang ordinaryong Pilipino ang magbayad ng buwis. Kaya nagkasundo yung dalawa na sige, manatiling mataas ang ginagastos basta yung buwis manggagaling sa ordinaryong Pilipino. Lugi tayo dun, na ordinaryong Pilipino. Kung hindi ba napupunta lang sa maleta to? Kaya nga, imbes na tumaas ang GDP growth natin, bumaba. Kasi hindi naman maganda yung mga naging projects sa spending na ito. Halimbawa, sabi kasi nila malaki mawawala sa gobyerno pag inalis yung VAT. Pero kahit alisin yung VAT, basta alisin yung maleta, we can survive. Opo, pero at this point, nawalan ako ng pag-asa na gaganda pa ang implementasyon ng ating gobyerno sa mga proyekto, lalong-lalo kapag malaki ang ating budget. Kaya ang nakikita kong pinaka siguradong solusyon para bawasan ang korupsyon ay bawasan na lang ang ginagastos ng gobyerno. Yun naman kasi ay natural na consequence. Kapag marami kang pera, mag-aaksaya ka. Pero kapag maliit lang ang budget mo, mas magtitipid ka at baka mas mabusisian ng mga Pilipino kung saan napupunta ang pera. Kaya paano natin i-implement yun, Kong? Yung pagbabawas ng spending ng gobyerno, inaaprubahan yan ng Kongreso. Tapos kasama yan sa pagpo-forecast ng mga ahensya ng gobyerno. First of all, I think one of the real checks and balances that remain in our country are the fact that Congress and the Senate will have to approve the budget. And the budget season later this year will be interesting because I think there will be a lot more opposition now to approving as big of a budget after all of the failures of the government's implementation of programs. Pero ang isang unfortunate na reality din siguro ay mapilitan tayo na wag masyadong palakihin ang ating budget dahil naubusan na rin tayo ng pera. Dahil baka hindi to kasi na-appreciate ng mga tao. Noong 2016, baka wala pang 4 trillion ang national budget. Tapos naging 5 trillion by let's say 2022. Pero biglang lumaki naging 6.7. Mas malaki ang pagtaas ng spending ng gobyerno kaysa sa laki ng ating ekonomiya. At ang serbisyo naman ng gobyerno ay hindi gumanda. Kaya ang punto ko ay meron tayong fiscal space tinatawagan para gastusin ang karagdagang mauutang ng ating gobyerno para sa mga magagandang proyekto. Yun ay sa mga taong 2023, 2024 at 2025. Meron tayong karagdagang sabihin mo 1.5 trillion pesos na pwede sanang gastusin o 500 billion pesos per year for 3 years. At doon sa mga flood control at iba pang ganung klaseng mga proyekto na punta ang ating fiscal space. Pero dahil nagawa na natin yun, ang ating national debt ay aabot na sa 19 trillion pesos ngayong taon at hindi na makakapag-utang pa ang ating bansa ng much more additional
percent of our GDP. Kaya wala na rin tayong magiging option to spend on other more important things. So, mismanagement, Kong, no? Mismanagement. Ibig sabihin, sobra-sobra yung ginagastos natin kaysa sa pumapasok sa atin na wala naman tayo nakikita ng resulta. For So, the last few years, yes. the result of which is hindi na tayo pwedeng gumastos ng kasing laking additional pa sa mga susunod na mga taon. In fact, ang sinasabi ng iba, baka ang GDP growth natin this year was just going to be 2 or 3%. Ang pagtaas ng population natin at ang inflation combined ay mahigit pa dyan. Ibig sabihin, on real terms per capita, maybe one of the first times that our growth will actually be below our economy's real growth per capita, no, ay magiging mas mahirap ngayong taon sa mga nakaraang mga taon at ang services nga natin ay kailangan mag-cut back kaysa mag-improve pa. So, ibig sabihin, yung susunod na administrasyon, may hirapan siya i-manage ngayon. Kasi sobra-sobra na yung utang natin. Hindi na tayo po pwedeng umutang kung saan-saan dahil hindi na tayo pagkakatiwalaan. Dahil Actually, over the past few months, sobra akong nalungkot sa future ng ating bansa nung na-realize ko nga na kahit gaanong kaganda ang mga susunod na mga leaders ng ating bansa, ang laki na ng ating utang, at hindi lang po utang ang problema. Ang ating, for example, power industry ay hindi naman sa national budget umaasa kung hindi pribadong sektor. Pero nakatali na sa mga kontrata sa mga kumpanya sa mataas na presyo for the next 20 years. Ang ating infrastructure ay tataliin din sa mga kontrata sa mga pribadong kumpanya sa mga matataas na presyo for the next few decades. At in fact, ang ibang mga nationally owned assets ay sinasabing ibebenta din. Kaya parang hindi mo na maibalik ang opportunity para pagandahin pa ang ating ekonomiya. Kaya on one hand, napaka sama ng outlook ng ating bansa, lalong-lalo po dahil sa tagal na naghihirap ang mga Pilipino, hindi na rin natin na advance ang ating economic competitiveness, ang ating education, ang ating foreign investment. At nung 2016 to 2019 pre-COVID, napakalakas ng mangyari VAT sa petroleum products. Kaya dapat pagbotohan na lang ng Kamara at mangyari na yan. yung sinusulong mo, Kong, di ba iba na finance secretary ngayon? Baka pwede i-follow up. Kaya ko nga sinabi na hindi lang isang tao yung kumaharang dito eh. Kasi Sino ba yan? Sino yan? basically, nag-uusap-usap yung mga negosyante at ang liderato ng ating gobyerno Nagsabuhatan na. na, sige, bahala kayo sa nakawan nyo, pero huwag nyo kaming buwisan. Kilala mo yan, Kong? Yung mga yun? Yun. Hindi, mismo yung ano, pangalan mismo. Pangalan mo kahit saan. Ipo-point Babae out ko na lalaki, lang. Kong. Yung Babae, isang lalaki? mga hindi masyadong napag-isipan ng buti siguro ng mga politiko, madalas silang uma-attend sa mga events ng mga negosyante. Eh doon mo makikita sino yung donor nila sa kampanya. 'Di ba? At hindi masyadong binubusisi siguro paano nakinabang sa mga polisiya ng gobyerno ang mga kumpanyang ito, lalo na yung mga dinner hosted by this, 'di ba? O sa mga social events nila, sa mga council nila. Hindi masyadong nabubuksan kasi sa traditional media ang conflict of interest ng mga pribadong negosyante sa mga politiko. Pero pinapost naman nila sa social media ang mga kaugnayan nila. So, konektado rin pala dyan yung sinabi kamakailan lang ni Kiko Barsaga na ang promotor talaga ng ano sa Congress ay si... Actually, ang buong kongreso ay kinokontrol ng mga negosyante. At alam naman ng marami na maraming mga partido dyan ay may kaugnayan. At pati naman ang mga hindi na sa partido ng mga negosyante ay may kaugnayan din sa mga kumpanya. Kaya kung napansin nyo, Pero hindi ba masama yun na makipag-usap ang mga congressman sa mga... opo, kaya actually ako, medyo ayaw kong masyadong makipagplastikan sa kongreso na pinapalabas ng iba na para sa reforma, para sa tao tayo. Pero ang katotohanan naman, maraming mga tao sa gobyerno ay nandyan para protektahan ang interes ng mga negosyante. Pero buti hindi kayo natatakot, ano? Kasi kay Barsaga, niyari siya doon kay Rason, eh. Di ba? Naalam. Finailan ng kaso. Oh, Kaya ang maganda siguro, konsulta ni Kong Kiko, who by the way, kakasama ko lang siya sa Liwasang Bonifacio, na kumuha siya ng magaling na abogado para kahit na makasuhan siya, ay sigurado siyang mananalo sa kanyang mga kasi parang kaso. nagtutugma doon sa sinasabi ninyo na mayayaman talaga ang nasa likod nitong mga congressman. Opo. So, can we say na somehow may punto yung sinabi ni Congressman Kiko? Lahat ng ating mga economic policies ay
ginagawa in consultation with at hindi nga ito itinatago. Kasi may mga council nga ang ating gobyerno with businessmen, di ba? Eh, hindi naman siguro gumagawa ng mga council ang ating gobyerno sa mga negosyante dahil lang naniniwala ang ating gobyerno na ang mga negosyanteng ito ay may magandang mga ideya. Ito po ay kapalit ng mga nakaraan ng mga transaksyon. Pero ang vocal ba sa Congress, somehow, kayong dalawa lang? Wala ba kayong makakasama dyan na talagang nakikipaglaban din na matanggal na itong VAT? Pag tungkol sa VAT, maraming mga kakampi nga. Yung totoong kakampi, iba Opo, yung kasi kakampi nyo ako pero pagdating sa botohan, nawawala na. I think marami naman mga totoong gustong ibaba ang VAT at nasa liderato nga ang pag-schedule ng si pagbaba Speaker, ng VAT. di nga ang isang salarin kung ba't hindi matuloy-tuloy ang pagbaba ng VAT. Alam niyo, to be fair po to Speaker D, si Kong Eli San Fernando meron bill para i-abolish yung provincial wage. At mahigit kalahati na ng Kongreso ay pumirma para i-abolish yung Yes. provincial wage. Mm. Kasama dun si Speaker. Pumirma in support. Pati sa pagbaba ng VAT, if I'm not mistaken, pumirma ang mga D. Ba't di natutuloy? Kasi iba yung pumirma at alam naman natin sa Kamara, walang galaw dyan nang walang basbas ng Speaker. O, hindi, pwede nilang sabihin na parang pipirma kami para hindi halata. Pero kayo, wag kayong pipirma. Mas marami kayo. 3 lang kami. Kaya 50 dapat kayo. Tama yung Pwersahan sinabi na ni Boss yung issue na to sa mga susunod na pagdinig. At hindi naman nila kaya sigurong iwasan ang question, pumipirma kayo, bakit hindi i-schedule to? So wala ka palang kwenta, Speaker D, kung hindi mo itutuloy ito. Ganun lang kasimple yun. Ako na lang magsasalita. Baka madali si Congressman eh. Tignan natin kung isa-schedule nila yung botohan. Pag Pero hindi ni-schedule, mabuti walang nga kwenta to, i-schedule. Speaker. Pero ang masasabi ko nga, walang separation of powers sa bansa natin between executive and legislative. So nadidiktahan si Speaker? Ang Kongreso ay hindi ang nagdedesisyon. Kasi just to use the example of yung bill ni Kong Eli, siyempre gusto ng mga politiko na i-abolish ang provincial wage dahil ang mga botante ng mga congressman ng makikinabang, makakatulong yan sa kanila. Pero yun nga ang isang malinaw din na halimbawa na may mga negosyante na kumokontrol sa mga polisiya sa Kongreso at yun po ay with the backing of the executive. So, I actually think sa ating bansa, napakahina ng lehislatura. Sumusunod lang ang Kongreso sa kung ano ang gusto ng ehekutibo. So ibig sabihin, walang balls yung ating Speaker dahil sunuran lang siya sa executive. Well, ang buong lehislatura ay sa ngayon, sunod-sunuran lang sa executive at kahit nga sa mga kwestiyon ng flood control, nakikita nga natin na kapag natatamaan na ang executive, pinapatay yung storya. Pero pag mga miyembro naman ng lehislatura ay pinag-iinitan, in fact, gusto pa nila doon i-focus yung issue. Kaya I think that's a fair characterization na ang executive naman yung nagkocontrol ng Kongreso. Kasi you're supposed to be the representative of the people, not the representative of the executive branch. Ganun na nangyayari ngayon eh. Parang representative lang ng executive branch ang mga congressman. Can we say na that is happening right now? Na kayo ay, mga kasamahan mo ang para bagang nadidiktahan lang ng executive? Tama yun kasi napakaraming mga levers ang executive sa congressman. Kasama na rin yung pag-withhold ng budget. In fact, isang interesting episode nga ay nung si Deputy Speaker Ronnie Puno at ang ibang mga congressman ng National Unity Party ay nag-presscon na nagka-question bakit hindi pa ni-release ang budget ng DBM sa DPWH. At hanggang ngayon, wala pang narilisan sa aking pagkakaalam sa buong bansa. Tinanong ko din to after the hearing on Wednesday kung meron na, wala pang kahit isang project sa buong bansa na napondohan na ng executive branch ngayong taon. Kayo po ba nakakatanggap pa ng budget mula